Maikling pagbati lang po mga kalihim. Shoutout po kay Sir Ronnie Caspe, kay Princess na pinakamasipag na estudyante, kay Ma'am Shinin at kay Ma'am Nicole from Davao City at Laguna. Bale, yun lang po. Simulan na po natin ang kwento. Hello po sa inyo. Marami po akong gustong i-share sa inyo na kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Leia. Bale, 54 years old na po ako ngayon. Nangyari itong first experience ko noong teenager pa lang ako, way back 80s. Sa apartment kami nakatira noon sa San Juan, Metro Manila. Bale, up and down na po siya. Yung kasera namin, house owner, is sa unahan nakatira. Tapos yung bahay nila is 3 palapag po. Bali pa L-shape po ang apartment. Tapos yung sa palikong part sa unang door is sa amin na. So kapag nasa bintana ka sa second floor, ay matatanaw mo ang ikatlong floor ng kasera namin. So kapag nasa third floor ka naman ng kasera namin, ay makikita mo ang bintana at bubong ng apartment ng mga nangungupahan. Bale sila lang po ang may access sa taas. So isang hapon, habang nasa second floor ako, nakatingin ako sa third floor nila. Napansin ko na may nakasilip sa labas ng bintana. Nagkataon kasi na yung isang anak nila na ang asawa niya ay kapapanganak lang. Tapos doon sa mismong kwartong yon ay may nakasilip sa bintana na kulay itim. Naanimoy malaking paniki. Naaakalain mo na hugis tao pero may pakpak ng paniki. Saglit akong natulala nun. Kako sabi ko sa sarili ko na ano yun, na bakit may sungay pa. Tapos may pakpak na parang sa paniki na parang sa demonyo. Tapos kapag lumingon siya ay medyo malayo sa akin. Kasi yung layo niya ay mga 5 apartment house. Tapos nung lumingon yung figura na nasa bintana, grabe yung gulat ko. Kasi kulay pula ang mga mata niya. Tapos may sungay na animoy lalapit sa akin. Napakurap ako nun. Tapos pagkurap ko, bigla po yung nawala. Siyempre noong mga panahon na yon ay walang maniniwala sa akin. Kasi bata pa ako nun. Lumipas ang mga taon, Sir Ren. At doon na po nagsimula ang mga sunod-sunod na mga nakikita ko. Itong second encounter ko, Sir Ren, this happened naman, tapos na ako sa pag-aaral. Bali, graduate na ako. Nasa house lang ako noon. Gising na ako pero I choose to stay in bed. Nakatagilid ako noon at nakikinig ng radyo. Alam ko na 7 AM na. Kasi naririnig ko na ang mga kapitbahay namin sa labas na nagkwekwentuhan. Habang nakikinig ako ng music, nakaplay po yung song ni Jaya na yung Wala Na Bang Pag-ibig. Anyway, I noticed na paulit-ulit yung song. Kaya nilipat ko ang radio station. Kaso yun pa rin ang tugtog. Kaya nainis na ako at napakamot sa ulo. Habang nakapikit ako, dinig ko ang scratches sa ulo ko habang kinakamot ko yon. Pero parang di tumatalab yung kuko ko. Kasi makati pa rin yung part na kinamot ko. Eh di bumangon ako nun. So nakaupo pa lang ako nun, Sir Ren. Di pa ako tumatayo kasi na-notice ko na naiwan ng katawan kong nakahiga at nakapikit ang mga mata. Natakot ako nun, Sir Ren. Muli akong humiga at tinawag ko ang pangalan ni Jesus Christ. Paulit-ulit kong binabanggit yon. Tapos naramdaman ko na yung init ng katawan ko sa gilid. Di ko masabi kung sa bewang ba yun o sa tadyang. Pero nang dumilat na ako, ay naging okay na ulit. So ito naman po yung third encounter. Ito naman ay nangyari ng year 2002. Wala na po yung parents ko sa apartment. Bali nag-migrate na sila sa US. So naiwan po kami ng bunsong kapatid ko at ako lang mag-isa sa bahay. Bali yung brother ko, nakatira siya sa parehong street namin. Tapos naisip nila na lumipat sa akin kasi mag-isa na lang ako. Bali mas malaki po kasi yung tinitirahan ko kesa sa kanila. Tapos may 2 po silang anak na 11 at 12 years old.
Bali 4 sila plus ako kaya 5 na kami sa apartment. Nang unang gabi pa lang nila sa bahay, kasama ko noon sa kwarto ang mga pamangkin ko. Bali katabi ng bed ko ang bed ng pamangkin ko. Bigla akong nagising noon. Tapos di ako makagalaw at may naghaham sa aking lalaki. Tas umuungol siya. Nasa ibabaw ko siya. Tapos pagdilat ng mga mata ko, nagulat ako. Kasi nasa tapat ng mukha ko ang mukha niya. Puro buhok ang buong mukha niya. Pula ang mga mata. Amoy lupa siya at maiksi ang katawan niya. Kaya di siya umabot sa ibaba. Pero naghaham siya. Di ako makagalaw na parang naparalisa ako. Ginawa ko noon, pumikit ako at tinawag ko ulit ang pangalan ni Jesus Christ ng paulit-ulit. Tapos bigla siyang nawala. Bali na ulit pa yun ng 3 beses. Sa sumunod na mga araw, this time, nasa likod ko na. Para siyang backpack na nakakapit na tumatawa at umuungol. Tapos naikwento ko yun sa hipag ko. Sabi niya na incubus daw yun. Usually daw, nilalapitan ng mga babaeng nasa edad na wala pang asawa na somehow longing for it. Pero kasi wala sana akong planong mag-asawa dahil gusto kong magmadre. Hindi ko alam kung pinipilit niyang baguhin ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Ito naman po yung 4th encounter. We are going to Atimonan, Quezon. Every Holy Week, nagpupunta kami doon. Ang biyahe namin is madaling araw kasi 8 hours din ang biyahe namin. The whole trip, di ko ugaling matulog. Kaya gising lang kami ng driver habang tulog ang lahat. Pero di ako nagsasalita nun, basta nakadilat lang ako. For some time, nasa lugar na kami kung saan walang poste ng ilaw and both side is puro palayan na. Pero may naaaninag akong matanda na tila tatawid sa kalsada na parang ordinaryong lola. For some reason, kitang-kita ko siya kahit napakadilim ng paligid nun. Nakaputi siya na nakatingin sa kabilang kalsada. Usually, nagmemenor muna ang driver, di ba? Or bubusina para wag siyang tumawid. Kaso parang ako lang yata ang nakakakita sa kanya. Nagulat ako nang madaanan namin siya sa kalsada. As in, tumagos lang siya sa sasakyan namin. Nagulat ako. Nilingon ko siya. At biglang nag-iba ang itsura niya. Pula na ang mga mata niya at duguan na gutay-gutay ang damit. Doon ko naisip na teka, white lady ba yun? O multo? Ito naman po yung 5th encounter. Bale, 33 years old na ako nito. And I'm pregnant pero di pa kami kasal. Bale, magsi-civil wedding lang kami. In a few days, kasal na namin. Lumipat kami ng bahay para finally magsama na. Apartment din siya, pero bungalow at mataas ang kisame. Walang bintana ang pinakakwarto, kasi naka-improvise lang na kwarto na gawa lang sa plywood. Malamig naman kahit walang bintana sa kwarto. Bali yung bintana is nasa sala, then may labahan sa likod na di na namin sinasara yung pinto para may source ng hangin. Madalas ako lang sa bahay at tulog ako. Tapos doon lang ako sa kwarto kasi nga malamig. Pero madalas din akong magising kasi parating may bumubulong sa tenga ko at damang-dama ko ang hininga niya. Sabi niya, "Hoy." 3 months na akong buntis noon until nakunan ako. Tapos dinugo ako noon. Sumakto kasi check-up ko sana para tingnan ang kondisyon ng anak ko. Tapos sabi ng doktor sa ultrasound ko, "Naku mami, walang blood flow and parang lumiit siya. Mami, patay po ang baby mo." Very devastating moment ako noon. Kasi nakatakda ang civil wedding namin. Di ko muna pinaalis kasi nakaschedule na ang kasal namin. May onting handaan. Pero lahat ng photos sa loob ng bahay namin, for some reason, hindi nabuo. As in napakalabo. Pero mga kuha sa labas ng bahay is okay naman. After ng kasal, tsaka ako niraspa. Kasi doon humilab ng gusto ang tiyan ko. Feeling ko, gusto ng anak ko na mabless muna kami ng papa niya bago siya tuluyang mawala sa tiyan ko. And pinalagay namin sa bottle at pinabless sa pare. Nasa house lang namin siya at napagkasunduan namin na kung sino ang mauna sa aming mamatay ng asawa ko ay isasama namin siya.
Then dumating na nga yung araw na unang namaalam na nga ang asawa ko. Year 2022 noon, nung mamaalam siya. Gaya ng nakasunduan namin, nilagay ko sa kabaong niya ang anak namin na nakalagay sa maliit na bote. Nang makalipat kami sa Laguna, ay di niya rin alam. Nalaman niya ito sa mga tropa niya na taga roon, na may namatay pala sa apartment na yon, at doon sa kwartong yon namatay siya mismo. Kaya pala, for the past 3 months, walang umuupa dahil nga may namatay pala doon. Kaya pala may nagpaparamdam sa akin. At di rin ako sure kung yun ba ang dahilan ng pagkawala ng baby ko. At sa tuwing magpapakita ang asawa ko, lalo na sa panaginip, palagi siyang may kasamang batang lalaki. Kasi kung nabubuhay ang anak kong panganay, ay lalaki siya dahil nga chinek ko sa Chinese calendar. Lumipas na nga ang ilang taon at dito na kami sa Laguna. Lumipat kami ng inuupahan sa bandang likod ng pinakabahay na naupahan namin. Sa likod po nun ay may bakod at may bahay din na walang nakatira. Doon po banda ang dirty kitchen namin. Tapos tanong mo po ang kabilang bahay kasi hanggang balikat lang ang taas nito. At sa dulong bahagi ay lababo na namin. Isang araw, habang naghuhugas ako ng plato, parang napansin ko na may matandang nakatayo sa kabilang bakod na nakatingin sa akin. Bali na aninag ko siya sa gilid ng mga mata ko. Pero sa tuwing lilingon ako, ay bigla na lang siyang mawawala. Mula noon, sa main kitchen na lang ako naghuhugas ng plato. Tapos isang tanghali naman habang wala ang asawa ko at nasa school naman ang anak ko, nakatulog ako. Tapos pagmulat ng mga mata ko, ay may batang lalaki na nakatayo sa tabi ng kama ko. Nagtataka ako kung sino siya, pero pagkurap ng mga mata ko, bigla siyang nawala. Hindi ko alam if siya ba ang namayapa kong anak na lalaki o ang batang naramdaman ng asawa ko na nagpapakita rin sa kanya. Yung likod ng bahay kasi namin ay matagal nang bakante. Sabi raw kasi may namatay daw doon, kaya wala ng taong nakatira. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jay. College pa ako noong mangyari ito. Masasabi ko, Sir Ren, na ang pinakamahirap na taon ng college ko ay nung nag-third year ako. Kasi sunod-sunod po yung mga pasahan ng requirements na halos linggo-linggo rin yung mga reports. At higit sa lahat, kailangan namin na tapusin ang thesis. Halos araw-araw kami nagmi-meeting ng mga kagrupo ko noon. Bale, madalas kaming nasa bahay ni Mac na tumambay kasi siya lang po ang may maayos na computer at mabilis na internet. Karamihan sa amin, hirap din po sa pinansyal, kaya doon na lang kami gumagawa ng thesis. Halos gabi na rin kami kung matapos nun. Bale, isang gabi, Sir Ren, late kaming natapos. Pagod na kami nun, kaya naisipan naming umuwi na. Magkalapit lang naman yung inuuwian namin ni Mac, kaya sabay na kaming naglakad nun. Tahimik po ang paligid ng oras na yun, Sir Ren. Kakaunti na lang din po ang dumadaang sasakyan. Halos wala na rin pong tao sa kalsada. Habang naglalakad kami, pinag-uusapan po namin yung tungkol sa thesis, na kung ano pang kailangan idagdag doon para matapos na agad bago pa mag-deadline. Habang nakapokus kami sa pinag-uusapan namin, ay may nakasalubong po kaming isang matandang lalaki. Bale, mukha po siyang pulube kasi punit-punit po yung suot niyang damit. Marumi rin po ang itsura niya. Medyo may kabagalan rin po siyang maglakad noon. Pagkasalubong namin sa kanya sa daan, ay bigla po siyang huminto. Tumingin po siya sa amin at nagsalita. Sabi niya na mag-ingat daw kami pag-uwi kasi gabi na. Nagkatinginan po kami ni Mac noon, pero hindi na lang po kami sumagot sa matanda. Kasi naisip namin na baka nalipasan lang siya ng gutom o may sira lang po siya sa pag-iisip. Bali, naglakad na lang po kami ulit noon. Nakalipas po ang ilang minuto, bigla na lang po kaming may narinig na malakas na tunog na parang may sasakyan po sa likod namin. Lumingon po ako. Pagkakita ko, may isang truck na mabilis na papalapit sa amin.
Para pong sira yung preno niya. Sa sobrang bilis po ng pangyayari, hindi na kami nakagalaw nun. Matapos noon, narinig po namin na sumalpok yung truck sa poste. Nagulat po kami sa nangyari. Halos may statwa po ako sa kinatatayuan ko noon. Tapos si Mac, naihipo sa shorts niya. Agad po akong lumapit sa truck na sumalpok sa poste. Pagtingin namin sa driver, patay na po siya. Agad po kaming tumawag ng ambulansya at nagsidatingan din po yung pulis noon. Pero pag-check nila, patay na po talaga yung driver. Matapos ng pangyayari nun, Sir Ren, ay tuloy pa rin po yung thesis namin. Kahit na medyo sariwa pa rin sa amin ni Mac ang nangyari. Bali nakagraduate naman po kami. At ngayon, nasa mabuting kalagayan na po. Pero minsan, naiisip ko na kung sino ba talaga yung matandang nakasalubong namin ng gabing yun. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw ko na Toto. Bali isa po akong jeepney driver. Mahigit 2 dekada na po ako sa larangan na to. Kaya sanay na po ako sa kahit anong klaseng pasahero. Sa tagal ko po sa kalsada, marami na rin po ako naranasan na kakaiba. Pero itong ikikwento ko ay isang pangyayari na hanggang ngayon hindi ko po makalimutan. Nangyari yun isang gabi. Bale last trip ko na. Pauwi na ako sa terminal. Isa na lang po ang pasahero ko noon. Bale isang babae po siya na tahimik na nakaupo lang po sa bandang likuran ko na nagsiselfon. Habang bumabiyahe kami sa madilim na kalsada, may isang lalaking sumakay. Naupo po siya sa may bandang dulo ng jeep. Hindi ko na po siya masyadong pinansin noon kasi pagod na po ako noon at gusto ko na lang po makauwi. Lumipas po ang ilang minuto nun, Sir Ren. Tapos nagsalita po yung lalaki. Sabi niya po noon, "Manong, ibaba niyo na lang po ako sa susunod na kanto." Pagkarating po sa kanto, inihinto ko po yung jeep sa gilid ng kalsada. Bumaba po yung lalaki at dire-diretso po siyang naglakad papunta sa matataas na damo sa may gilid po ng daan. Matapos po noon, ay tsaka ko lang po naalala na hindi pa pala siya bayad. Napakamot na lang po ko ng ulo. Sabi ko na lang po sa sarili ko na naisahan ako. Nung inabanti ko na po yung jeep, bigla pong nagsalita yung pasahero ko na babae sa likuran ko. Sabi niya, "Manong, sino po yung kausap niyo kanina?" Napatingin po ko sa kanya sa rearview mirror. Sabi ko, Yung pasaherong lalaki na nag 1, 2, 3. Bakit, miss?" Tinitigan niya po ako. Napansin ko na nagtaka siya. Sumagot po siya bigla na wala naman daw pasaherong sumakay at bumaba kanina. Parang bigla pong nagtayuan yung mga balahibo ko noon nung marinig ko po yung sinabi niya. Hindi na lang po ako umimik. Binilisan ko na lang po yung takbo hanggang sa makarating po ako sa terminal. Pagkababa po ng babae, ilang minuto po ako nanatili sa driver's seat. Kasi iniisip ko kung totoo ba yung na-encounter ko na pasahero. Isang magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Vic. Only child lang ako, kaya mula pagkabata ko ay sanay na akong mag-isa. Noong maliit pa ako, may nag-aalaga po sa akin. Naitago na lang po natin sa pangalang Ate Yelen. Binabantayan niya po ako kapag wala sila mama at papa. Pero habang tumatanda ako, natuto na rin po akong maiwan mag-isa sa bahay. Si mama po kasi ay nagtatrabaho sa isang opisina, habang si papa naman ay madalas nasa business trip. Dahil doon, marami pong pagkakataon na ako lang naiiwan sa bahay. Sanay naman po ako sa ganoong setup. Pero may isang gabi na hindi ko talaga makalimutan. 16 years old pa lang ako noon nang mangyari yon. Isang gabi po nun, Sir Ren, mag-isa lang ako sa bahay. Malakas po ang ulan noon. Paminsan-minsan ay kumukulog at halos wala na po akong marinig sa labas maliban po sa tunog ng ulan.
Nakahiga po ko sa sopa sa may sala habang nanonood ng movies. Nakakumot po ko noon at nakatakip hanggang baywang dahil malamig po nung panahon na yon. Habang nakatutok po ko sa pinapanood ko, bigla pong may kumatok. 2 beses po nakatok yon na mahina lang. Napatingin po ako sa direksyon ng pinto. Hindi po agad ako tumayo noon. Naisip ko na baka kapitbahay lang o nagkamali lang ng kinatok. Pero may naalala akong kwento. Kasi sabi nila, kapag 2 katok lang daw ang narinig mo sa 10 oras ng gabi, wag mo raw bubuksan yon. Hindi ko alam kung saan ko unang narinig ang kwentong yon. Kahit alam ko maaaring pamahiin lang yon, hindi ko maiwasang kabahan. Kasi imbis na tumayo ako, hinila ko na lang ang kumot ko at nagkunwaring natutulog. Mga ilang segundo ang lumipas, Sir Ren, bigla pong kumulog ng napakalakas. Parang sa tapat lang po mismo ng bahay kumidlat yon. Kasabay nun, may narinig po akong boses mula sa labas. Mahina po yon at parang paos. Sabi niya, "Buksan mo." Nanigas yung buong katawan ko kasi hindi normal na boses yon. Hindi po ako gumalaw, hindi rin po ako sumagot. Mas lalo ko pong pinikit yung mga mata ko at pinilit ko po na ikalma yung sarili ko. Hindi ko po alam kung gaano katagal yon hanggang sa unti-unti po ako nakatulog. Nanaginip po ko nun, Sir Ren. Nasa may sala pa rin ako. Nakahiga pa rin po ako sa sopa. Madilim po ang buong bahay. Tahimik rin po ang paligid. Hindi na po umuulan at kumukulog. Nung pagmulat ko po sa panaginip ko, may napansin po agad ako. May isang maitim na anino na nakatayo sa tabi ng sopa. Hindi ko po maaninag yung mukha niya. Pero naalala ko, yung mapupulang mga mata niya na nakatingin sa akin. Hindi po ako makapagsalita nung oras na yon. Hindi rin po ako makagalaw. Pero ramdam ko na nakatitig lang siya sa akin. Bigla po yung yumuko sa akin at sinakal ako. Hindi ko po maigalaw yung katawan ko kasi napakalakas niya. Para pong nawawala na ng hangin yung hininga ko. Sinubukan ko pong igalaw yung mga kamay at paa ko. Pero hindi ko po magawa. Gusto ko pong sumigaw ng oras na yon. Pero po wala pong lumalabas na boses sa bibig ko. Sa sobrang takot ko noon, nagdasal po ko sa isip ko. Paulit-ulit ko pong ginawa yon. Humingi po ko ng tulong sa Diyos. Hanggang sa bahagya ko pong naramdaman yung paggalaw ng daliri ko sa paa. Unti-unti pong bumalik yung pakiramdam ng katawan ko. At bigla po ko napabalikwas ng bangon nun. Hingal na hingal po ako nun pagkagising ko, Sir Ren. Basang-basa po ng pawis yung buong katawan ko. Agad ko pong nilibot yung mata ko sa paligid. Tahimik po ang sala. Bukas pa rin po yung TV. Wala na rin pong ulan at wala na rin po yung anino. Bali naging normal na po ang lahat. Kinabukasan, hindi pa rin po maalis sa isip ko ang nangyari. Bali nag-search po ako sa cellphone ko tungkol sa naranasan ko. Doon ko nalaman na sleep paralysis pala yon.